afternoon and good evening mga kasigmang motorsiklo ko and sa aking mga subscribers. Ang tagal-tagal na po natin hindi nakakagawa ng video. Sa mga hindi pa po nakakaalam, nandito po ako ngayon sa Canada, Alberta. Dito pumapasyal po tayo dito. So, ngayon, ang video po natin is all about the new collections that I have. Magmula po nung nag-start po ako dito sa Alberta. So sa mga hindi po nakakaalam, dati po nung nasa Pilipinas ako, puro motorsiklo po yung meron ako, puro mga Rossi motorcycles. Meron din tayong click, mga ganyan. Nagkaroon din tayo ng Mio, pero karamihan puro Rossi. But anyway, today I'm gonna be showing you the new collections that I have. Sa mga bago po yung kung alam niyo, kung natatandaan nyo pa nung bata tayo, 1995, Gundam Wing, yan. And then, Gundam G, yan. So now, tinuloy ko po yung dati kong hilig na magbuo at mag-ipon ng mga gunpla. So, I do believe dati, ang tawag lang talaga namin ng bata kami, Gundam. Okay, Gundam Wing, Gundam G, yan yung mga pinakasikat before. Tapos, lately na lang namin nalaman yung si Lolo Gundam, ganyan, si RX-782, tapos si Gundam Unicorn din sa mga sumikat. Tapos, tag dito, along the way, marami pang mga lumabas na mga Gundam. Pero, as of now, ang paborito ko is Gundam 00, and then Gundam Wing, and then the Unicorn Gundam. Gundam Seed, hindi ko masyadong trip kasi iba yung animation niya para sa akin. So, but anyway, I'm not hating Gundam Seed. Magkakaroon din ako ng time para makita yun. But anyway, yun nga. I just wanted to show you the collections that I had here. Tag dito. Yung iba nabili ko ng buo, yung iba binuo ko na. So, ayun. So, tingnan natin. And then yung nakikita nyo dyan sa likod, mga PG yan. Sa mga nakakala, mga perfect grade yan. Perfect grade ng Unicorn Gundam. Full Psycho. Wait lang, kunin natin para meron kayo ng idea. Okay, simulan na muna natin dito sa Bandai na Heavy Arm Endless Waltz. Ayan, Canada edition. Alam ko meron din dito sa meron din yan sa Pilipinas, pero ito lang kasi yung lumalabas na Endless Waltz dito sa Canada. Walang ibang version, walang double gatling, single gatling lang. Yan. Tapos, unbuilt. Yan, unbuilt pa siya. So, yan. Yan, unbuilt pa siya. So, malupet. MG, master grade. Master grade siya. So, yan, master grade. So, ang kadalasan na sikat na grade is HD, RG, MG, perfect grade. Pero meron ng mga lumalabas na MG-EX, meron ng lumalabas na iba pang mga grade. Pero ako, I am sticking on RG, MG, and perfect grade. Pero may mga HG din ako. Pero kasi, mas maganda yung mga perfect grade. Kaya gusto ko nang sumubok. So, yun. Ito siya. MG. Yan. And speaking of Gundam Wing, sa mga hindi nakakaalam kay Torgis, merong isang company, it is called Nelson Works, na third party provider ng mga model kits na mobile suits. Po sila, nagde-design sila or nire-redesign nila yung original model ng Gundam or ng Bandai. Okay? So, ang po nila is Nelson Works. And ito po yung Torgis version nila. Ang tawag po sa kanya is Monument Repair Type. This is, malaki po ito. Ang scale niya is 1/60. So, sobrang laki po na ito. Next time, mapapakita ko sa inyo kung gaano kalaki. I-build muna natin siya, pero ito siya. Yan. Sobrang laki. Yan. Yan, no? So, yeah. It is so big that I think this is like 12 inches. 12 inches tall. Hindi pa kasama pag binilagyan mo ng stand. And this one is
is one of the best model kit na pin-provide ng Nielsen Works. Kasi I do believe that they also provided the Gundam Mastery Red frame, but I heard a lot of different, or I have heard a lot of some negative feedback on it. But when it comes to the monument repair type, all I hear is like, it's really good, badass, sabi nga nila. So ito yung isa natin na PG, and perfect grade to per se. But yeah, it was created by Nielsen Works. It's not Bandai, but it's not bootleg, kasi nga they have their own design. They only took inspiration from the Togis, or Togis. Kaya ito, pag nabuo to, man, this is like one of the this is the holy grail of Togis. Yan. Tapos ito naman yung isa. Gundam Unicorn. Yan. Ito yung masasabi kong bukod kay RX 782. Isa to sa mga holy grail. Yang Unicorn Gundam na puti. And then the Phoenix. And then the Banshee. And then the Perfectability. Yan yung mga holy grail ng ano ngayon. So, I don't know. Ako, opinion ko lang yun, okay? But these are the best right now. So, this is like a perfect grade 2. Yan. Yan. So, malaki din to. Para lang sa mga nakakalam, gagawa tayo ng video about the grading nila. So, ang karamihan ng mga na bago lang sa Gunpla, ang iniisip nila kung master grade, pare-pares lang ang sukat ng master grade. Hindi. Depende yan sa original scale nila sa anime. So, if it's in the anime, it says 23 or 22 meters. So, i-scale nila yan to, let's say, perfect grade. Mas malaki yung scale niya kaysa dun sa Gundam Wing na I think nasa 17 meters lang yung Gundam Wing or 18 meters. So, pag inano mo dyan, talagang malaki ang pinagkaiba. Later on, or sa mga susunod nating video, papakita natin yan. Pero ito muna siya ngayon. Yeah. Master grade, Unicorn Gundam. Yeah. Yan. So, dito na yan nabili dito sa Canada. Yan. Holy shoot, sabi nga nila. Ayan. Ayan siya with the Unicorn Gundam. And then, ito yung destroy mode. This is the destroyer mode. Yan. Yan yung destroy mode niya. So, para kang bumili ng dalawang Gundam. Dito kasi meron siyang ganito. And then, he could actually transform into this. And now, speaking of Unicorn Gundam, subukan natin magkaroon ng Phoenix, subukan natin magkaroon ng Banshee, subukan natin magkaroon ng Perfectability, at susubukan natin makakuha ng mega size Unicorn. Naghahanap-hanap tayo ng perfect o mega size Unicorn Gundam. So, tawag dito, what do you call this? Ano natin siya, ipupush natin siya. Pero siguro sa mga susunod na video kasi medyo pricey itong mga to. Hindi sila basta-basta. So, one at a time. I don't have the money to, you know, what do you call this? To buy them all right away. So, yun. Ito. Yan. And then, ang magaganda pa dito kay Unicorn Gundam, meron siyang LED lights na nabibili. Nasama yung ano. So, pag binili mo siya, kasama na itong LED lights. So, sa mga bago lang, nilalagyan din siya ng LED lights. And, ito yung pangalan. Yan, Unicorn Gundam. Yan. So, ito, ilalagay mo to sa stand and everything. Ano mo siya. So, yun. So, sa ngayon, meron tayong Unicorn Gundam. Meron tayong, yung mga unbuilt natin is the Heavy Arm Endless Walt MG. Tapos, meron tayong Unicorn Gundam Perfect Grade na hindi pa built. And then, meron tayong Monument Repair Type by Nielsen Works unbuilt. So, meron tayong 3 na i-build. So, I'm planning to build them sa winter na siguro. Kasi wala akong masyadong gagawin sa winter. And then, yung mga ibang na build na natin. Tingnan natin. Pakita natin sa inyo. So, ito yung isa sa mga na-build natin. Si Sinanju. This is already built. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung Sinanju natin. Sinanju is the antagonist mobile suit yata sa
Gundam Unicorn. Ano sila, part sila ng Neo Zeon terrorist group. And then, ang laki nito. Parang halos kasing laki niya yung perfect grade na Gundam Wing. I don't know, pero halos. Kasi malaki to. As in malaki. Tingnan mo yung master grade ng Gundam Wing. At ang master grade ng Unicorn Gundam. Ito sinanjo to pero under Unicorn series. So look at it. See the difference? So mas mahal to pag binili mo kumpara dito. This is like $75 and this is like more than 100. So yeah, papakita ko rin sa inyo mamaya yung pagkakaiba nila. So yun. And then meron din tayong mga HG or high grade. Yan. Si Perfect Strike Freedom Road. Yan. Yan siya. Yan. Tapos si Force Impulse Gundam. Yan. Sila. So yan. Nabuilt na yung mga yan. Sa itong mga to. So, meron pa tayong parating na mga ibang Gundam. But now, here's what we're gonna do. We're gonna be showing you the existing collection. And then, papakita ko lang sila ng buuan. Focus lang natin. And then, next time, we're gonna be talking about them. Making some reviews. O ano lang, i-comment nyo lang kung anong gusto nyo i-review natin sa mga makikita nyo mga Gundam ko. And then, we'll take it from there. Pero right now, huwag muna kayong mag-request na bumili ako ng mga i-build kasi medyo mahal sila. They're quite expensive and hindi natin kakayanin mag-build every time. So, my plan right now is to buy the mega size, and then pag nabili ko yung mega size, then maybe we could get the Phoenix, and then we could go the Banshee, and then we'll see kung ano pang makukuha natin. But for now, yun lang muna. So yun, i-ano natin, papakita ko sa inyo yung mga so-called collection ko ngayon ng Gundam dito sa Alberta, Canada. Okay guys, ito na yung collection natin ngayon. Unahin natin yung Gundam Wing collection natin. Sorry labo-labo kasi wala pa akong lalagyan. Nagsisimula pa lang tayong magano ulit. Pero as of now, that's the entire collection. Okay. Together with this. Yan. Yan. Pinakita ko kanina. So, tingnan natin. Yan. Yan. So, let's start with the Gundam Wing. Yan yung Gundam Wing natin. Meron tayong heavy arm. Meron tayong Tolgis. Focus natin sa heavy arm. Yan, si heavy arm. Si Tolgis 1. Si Wing 0, of course. Verka. Version. Nakalimutan ko na yung ano. Basta Verka. Nakalimutan ko na yung pangalan ni Ka. Yan. Tapos si Epion. Dead Society. Meron pa tayong isa pang heavy arm dito. Tapos Sandrak. And then si Shenlong. So mapapansin nyo yung mga pinakita ko yun. Mga Bandai yun. Tingnan nyo yung Supernova. Kasi meron tayong Supernova na Gundam Wing. Ang Supernova is a Chinese company that makes quite a replica of the existing Bandai series. Pero I do believe na hindi sila bootleg kundi third party kasi medyo iba din yung design nila. So ito yung Sandrak, tapos Supernova na Shenlong. So sabi ng iba, mas maganda raw yung Supernova kasi mas malalaki sila, and at the same time mas marami silang gimmick. Pero pag-uusapan natin yan yung versus Bandai tsaka Supernova, since meron akong Shenlong at Sandrak na yan. Tingnan natin, gawa tayo ng review. Okay? And then moving on, ito aerial to. Binigay ito ni Miggy sa akin. Thank you Miggy bro. Tapos ito yung Force Impulse. Tapos, ayan, meron tayong dalawang double riser, isang RG tsaka isang MG. Yan, fully equipped with the riser pack. Yan. Yan. Tapos, meron tayong RG na Sinanju. Okay.
which is ito naman yung malaki niya. This is the big Sinanju. Yan. So, tingnan mo yung MG na heavy arm, saka MG na Sinanju. And then, meron tayong new Gundam. Yan. Meron tayong new Gundam. Meron tayong new Gundam or Gundam V. Yan. MG rin yan, pero sobrang ganda niyan sa personal. Yan. Tapos, ano pa? Ayan, meron tayong Freedom Strike yata to. Yan. Tapos, meron tayong Crossbone. Yan, si Barbie. Nandyan si Barbie. Yan si Barbie. Tapos, meron tayong Gundam Astray Red Frame. Puro MG yan. MG, HG, RG. Tapos meron tayong Gundam Astray, Amatsumina. We have the Amatsumina here. Yan. RG din yan. Tapos, Gundam Seed yata or to or what. I don't know, I forgot. Hindi ko masyadong alam yung mga ibang Gundam. Tapos ito yung isa. Yan. Tapos ito yung inaano natin ngayon, Unicorn. Full Armor Unicorn. We have the RG version and the MG or Master Grade version. So gagawin din natin ng comparison video yung mga yan. Pero tingnan nyo kung anong pagkakaiba nila sa laki. Meron pantungtungan yan, ito wala. So ay yung Master Grade, ay yung Perfect Grade hanggang dito yata sa mataas siya. So yan, malalaki na yan, oh. So look at it. Full armor. Yan, full armor sila. Yeah, full armor. Yan. Sa mga gustong pumasok sa ganitong hobby, kailangan nyo ng mahabang pasensya. And at the same time, kailangan nyo ring mag-ipon kasi medyo magastos din to. Ayan, so yan sila. So kung mahilig kayong magbuo at mahilig kayo sa mga Gundam, ito na yung the best sa inyo, mga Gunpla. Marami din dito sa Edmonton, marami ding mga nagbubuo. Pero ito nga, I just want you to see my entire collection as of now, together with this. Okay? Meron na akong mga nakilala dito, si Glenn, si Miggy, na meron silang mga perfect grade. So titingnan natin kung paano nila tayo mag-guide sa pagbuo ng perfect grade. But as of now, those are the current Gundams na meron tayo. At maraming salamat sa pagsama sa akin. Okay? So yun, wait lang. Okay, so maraming salamat sa pagsama sa video ko ngayon. Medyo nagsisimula pa lang tayo kaya medyo pa lang ng konti yung video natin. But again, I would like to say thank you sa buong Sigma Pilipinas sa pagsuporta pa rin sa akin, sa ating mga officers. Maraming salamat po sa inyo at sa buong Rusi community at sa buong riding community ng buong Philippines. And then at the same time, I would like to welcome you to a new division of my channel na kung saan papakita ko po sa inyo yung iba ko pang hilig, and then sa along the way magpapakita rin po tayo ng airsofts, and then siguro titingnan natin yung legality kung paano kung may feature din po sa inyo yung mga real steel ko kasi licensed gun owner din po ako sa Pilipinas. So once I got back to the Philippines, we'll see kung paano po natin
paano po tayo makagawa ng video about guns, ano tawag dito. Hindi ko po kasi alam kung paano po. So, real spin po yung mga yan. And then, we will also be showcasing you some techs like drones, like that. Katulad po na ito. Like the DJI Neo. Yan. Pakita natin siya. Ayan po siya. Ayan, DJI Neo. Gagawa rin tayo ng specific review po dito. This is a DJI Neo Fly More. It has 3 batteries and then the remote itself. So binili ko po siya ng buo dito sa Canada. Ito po yung box niya. It has the remote and the batteries. Yan po. So yun. Maraming salamat at see you po ulit sa susunod nating video and take care.